Huling araw na sa isla ng Catanduanes. Maaga kaming umalis sa bayan ng Biga. Alas 4 ng madaling araw. Bayan ng Panganiban at bayan ng Bagamanok ang susunod na dadaanan namin, na malapit lang dito sa bayan ng Biga. Welcome to Panganiban, Catanduanes. So hanap kami ng mapipicturean. Saan ba dito? Nadaanan sana namin itong kilalang Barangay Bakak, nasakop pa ng bayan ng Bagamanok. Makikita sana dito ang kakaibang rock formation. Ang tawag nila ay Fertility Rock. Medyo madilim pa nang dumaan kami dito, kaya hindi na lang namin pinuntahan. Time check 6 AM. Rock and roll. Pasok. Ito, nakakabawi-bawi na sa ahon kanina. Check 8:10. Dito na kami sa pinaka-norte ng Catanduanes. So 11 kilometers papuntang Pandan. Tapos na yung general na ahon. Susunod mga major na lang dyan. Dito na kami sa Barangay Hiyup. Hiyup ba? Barangay ba siya? Basta sa paraiso ni Onesto itong tutumbuhan namin. Parang dead end to dito eh. So malalaman namin kung ano meron dito. Side trip lang to. May 3 major na ahon itong ikot sa Catanduanes. Inahon na namin yung una sa day 1 sa bandang Baras. Yung pangalawa naman ay paglampas ng bayan ng Bagamanok. At yung pangatlo ay dito sa Barangay Hiyup, nasakop ng bayan ng Pandan. Kaya pala may viewing deck sila dito sa Barangay Hiyup dahil may kataasan na to at may magandang tanawin. Sinadya na din naming puntahan.
2 kilometers na lang sa Pandan, papuntang Pandan. Kailangan na mag-almusal. 9:30 na. Time check, 9:30. Narating na namin ang bayan ng Pandan. Yeah. Ma-picture lang po. Ayun, Pandan. Ayun pala. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, konting ikot muna at hanap ng mababaon dahil medyo malayo ang susunod na bayan na aming pupuntahan, ang Karamoran. Baka kasi wala kaming makitang tindahan sa gilid ng kalsada. Di lang pala 125 kilometers ang papadyakin namin ngayong araw. Nasa 137 kilometers pa pala mahigit. Unang plat ko kasi sa Komoot apps, 240 ang isang ikot sa isla. Pero nang pagplat ko uli ngayon, aabutin pala ng 250 kilometers o mahigit pa ang isang ikot. Pero di na bago sa amin ang mga ganito dahil ilang beses na din kaming binudol ni Komoot. Narating na namin ang bayan ng Karamoran. Ang kasama nga pala naming si Sel ay mauna ng uuwi. San Andres siya sasakay ng Ruro na pabalik ng Tabaco City. Motorbike kasi ang gamit niya, kaya naikot agad niya ang isla. Rock and roll, pasok!
nakahanap din kami ng vulcanizing shop. Maaliwalas na ang panahon. 2 araw din kaming inulan dito sa Catanduanes dahil sa low pressure. Di naman kami nagsisisi na tinuloy pa namin itong rota kahit na may low pressure. Inaasahan naman talaga namin na uulanin kami sa rotang to. Di talaga papatalo sa rolling hills itong Catanduanes. Hanggang sa day 3, meron pa rin kaming inaahon. Ang kagandahan lang, naaaliw ang nare-relax pa rin kami dahil sa nakikita naming magagandang tanawin. Namangha ako sa isla ng Catanduanes dahil alam naman natin na sila lagi yung unang sumasagupa sa mga paparating na bagyo dito sa Bicol. Pero pagkatapos ng lahat ng unos, nananatili pa rin silang matatag at tinagurian pang ang The Happy Island. At sa wakas, nakabalik na rin kami ng San Andres. Kaya lang, 1:00 daw ng hapon ang last trip ng Roro dito patungong Albay. Kaya dediretso na lang kami ng Virac. Sa Virac Port na kami sasakay ng Roro para sa last trip ng 7:00 ng gabi papuntang Tabaco City. Maaga at maliwanag pa nang marating namin ang Virac Port. Bumili na agad kami ng ticket. Ticket pa? Iniisip pala ni Kayo. 200 ang bike ka na. Isang resibo na lang. Ayun pa. Sumakay na agad kami ng Roro para makapagpahinga na din. Pwede na po. Saan po? Sa kaliwa? Sa kanan sir?
Babalik pa rin ako dito sa Catanduanes. Marami pang pasyalan ang di namin napuntahan. Kulang talaga ang 3 araw. Right. Yun, nakarating din ng Papaco. Natapos din ang Catanduanes Loop. Unang-una, salamat sa Panginoon dahil ginabayan niya kami sa lahat ng oras hanggang sa makauwi kami. At salamat din sa mga taga Catanduanes sa mga tulong niyo dahil tagumpay namin naikot ang isla.